let's begin study about unseen blessings away. Ano ba ibig sabihin ng unseen blessings away? Sometimes, ang mga Kristiyano po kasi, nangyayari po sa atin that magpa-follow lang tayo sa Panginoon kapag pinagpapala tayo. Paano kaya kapag sinabi ng Panginoon sa atin, sumunod ka, pero yung blessing na ibibigay ko sa iyo, hindi mo naman makikita. Pero mararamdaman mo, kailangan na tsaka mo lang ma-obserbahan kapag nasa Panginoon ka na. Ang tao ganito, bago sumunod sa isang bagay, chine-check mo na, ano bang mapapala natin dyan? Di ba? Ang tao kapag gagawa, nag-iisip, ano bang kapalit niyan? Ano bang pwedeng ibalik sa atin dyan? Ganun ang mindset ng isang tao. Pero ang Kristiyano mga kapatid, nangyayari po sa atin na gusto ng Panginoon na i-sacrifice mo ang lahat para sa Kanya. And now, makikita mo anong ibabalik ng Diyos sa buhay mo. Iba-iba ang pagpapalang natatanggap natin, pero iisa lang ang nagpapala sa atin. Iba-iba tayo ng ginagawa para sa Panginoon, iba-iba tayo na nare-receive na blessing, iba-iba tayo ng mga answered prayer, pero iisa lang ang nag-provide ng blessings para po sa atin. Now, let's talk about the unseen blessings away. May mga blessings na nakaabang po sa atin bilang mga Kristiyano na hindi mo pa napapansin. Hindi mo nakikita, hindi mo na-acknowledge na ito pa ay blessing. Kasi gusto natin yung literal, gusto natin yung kayamanan, gusto natin yung nakikita, gusto natin yung parang nahahawakan. Sometimes, ang pinakamagandang blessing, yung hindi minsan nahahawakan. Ang pinakamagandang blessing na pangwalang hanggan, yung hindi kayang nakawin niluman. Amen? Amen. At yung mga magandang blessing po na matatanggap, yung hindi kayang ibigay ng mundo. Kasi kapag may blessing na kayang ibigay ng mundo, tatalikuran mo ang Diyos at sa mundo mo na lang kukunin. Kapag may mga blessing na pinoprovide ng mundo, magsaserve ka sa mundo faithfully, pero hindi ka magsaserve sa Panginoon. Kapag ang mindset mo ay nakatuon sa mga blessing na nakikita, ang mindset mo ay nakatuon sa mga blessing na hahawakan at ibinibigay ng mundo ito, darating ang time, isasacrifice mo ang Panginoon at iiwanan mo siya para sa mundo. Pero dito mga kapatid, isang story about the Bible na ikimote ni Peter na isang question na minsan naging tanong mo rin nung naging Kristiyano ka. Nung isinacrifice mo na ang lahat para kay God, isinacrifice mo na lahat ng buhay mo para sa Panginoong Hesus, para sundin ang kalooban ng Diyos, at dumadating sa ating buhay ang magtatanong, ano ba mapapala ko kapag susunod ako kay Kristo? Kapag i-stop ko ba yung aking ginagawang pinagkakabisihan at uunahin ko si God, sabi sa Matthew 6, ay sige first, the kingdom of God. Pag inuna ko ba siya, ano ang mapapala ko? Ito yung tanong ni Peter mga kapatid. Sabi ni Peter, isinacrifice ko ang lahat, isinacrifice namin ang lahat, iniwan namin ang lahat, Panginoon, at sumunod kami sa iyo. Ano ang mapapala namin? Sabi ni Peter. And then Jesus answered him, bago po kasi mangyari po yung tanong ni Peter, nagkwento ang Panginoon, meron pong isang rich o young rich man na sabi niya gusto niyang sumunod sa Panginoon at gusto niyang magmamana sa kaharian ng langit. Ang sabi ng Panginoong Hesus, now, mayaman ka, benta mo yung lahat ng kayamanan mo. Mayaman ka, ipamigay mo yung kayamanan mo sa mga dukha. Ipagbili mo lahat ng ari-arian mo. At dahil mayaman ka, iwanan mo yan, sumunod ka sa akin. Ang mindset ng Panginoon, ganoon talaga eh. Isacrifice mo ang lahat para sa Kanya. Nung nalaman ito ng isang mayaman, sabi niya, mukhang nalumo yung itsura niya, mukhang nalungkot siya sa mangyayari. Kayamanan ko, ibibenta ko. Kayamanan ko, ipamigay ko sa mga dukha. Tapos susunod ako sa parang ang hirap. Kung ang mindset lang ng isang mayaman na ang hirap pala sumunod, yun pala kahirap pag sumunod sa Panginoon. Then, kaya nga sabi ng Panginoon sa verse, na mababasa po natin sa verse 24, sabi niya, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayo kaysa sa isang tao mayaman ang pumasok sa kanila ng langit. Why? Then, ang pinag-uusapan natin dito, si Peter na sumusunod sa Panginoon kasama ang mga disipulo ng isang mayaman na nanlumo nung sinabi niya ibenta lahat at ipamigay sa lupa yung kayamanan niya. Ang pinag-uusapan natin dito, may mga Kristiyano na kagaya ng mayaman na naka-establish ang kaisipan nila, ang puso nila para sa mga mayaman sa mundo dito at hindi sa Panginoong Hesus. Na kapag tinanggal yung kayamanan, nawawala sa Panginoon. Pag nawala doon sa in-establish niya, nawala doon sa hindi na nakapundasyon sa Panginoong Hesus, nakapundasyon na sa mayaman sa mundo, nawawala na sa Panginoon. Pero kagaya ni Peter, minsan nagiging tanong
tatanong din natin, Panginoon, ano bang mapapala ko? Ano bang matatanggap ko? Ano bang pagpapala ang matatanggap ko kung isacrifice ko ang lahat para sa iyo? Tingnan niyo po sa verse 27. Verse 28, sabi ng Diyos sa kanila, sinasabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na kayo nagsisisunod sa akin, na sa pagbabagong lahi, pagkaupo ng anak ng tao sa lulungan ng kanyang kalwalatian, kayo na may magsisiupo na nasa 12 lunglukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Meron pong trono sa langit, mga kapatid, na inilaan para sa 12 disciples na silang uupuroon at kasama po silang hukom sa mga 12 tribes ng Israel. Pero makikita natin na ibig sabihin po ng Bible kung saan ang Panginoon naroon ng mga disipulo. Bakit sila naroon? Nagsakripisyo sila ng lahat ng bagay para sa Panginoon Jesus. There's a blessing, there's a reward, there's a great privilege na ibinigay po sa kanila. Minsan nga naisip natin, paano hindi tayo disipulo? Paano hindi tayo kagaya ng mga disciple? In verse 29. At ang bawat, ito po yung paalala na po sa mga Kristyano, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o amang ina o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsipagmana ng walang hanggang buhay. Ang iyong sakripisyong ginawa para sa Panginoong Jesus, hindi po masasabing mapapaliwala. Every single day, minute, or time na inilalaan mo sa Diyos, every sacrifice na ginagawa po natin sa Panginoon, lahat po yun alam ng Diyos. Lahat po yun ibinabalik ng Diyos. At ang matindi po mga kapatid, pinapakita po sa Bible na yung sakripisyong ibinigay mo sa Panginoong Jesus, mas higit pa dyan ang ibabalik ng Panginoong Jesus. Amen po. Now, mga kapatid, what we're talking about, ano po po pwede natin pag-aralan po sa unseen blessings, sometimes, ito po yung mga promise for those who follow Christ, ito po yung mga promises na lahat ng sakripisyo para sa Panginoong Jesus. Kaya maintindihan natin, kagaya ni Peter, minsan tanong din natin, at ngayong araw na ito or gabi ito, ay sasagutin po natin mga kapatid, ano-anong mga blessing, na unseen blessing, na nag-aabang po sa mga nagsasakripisyo para sa Panginoong Jesus. Amen. Are you ready, Christian? Okay, number 1, there are 2 priceless blessings. Nakikita niyo po ba? Hindi. Parang hindi. Okay, there are 2 priceless blessings await those who sacrifice for Christ. Pipindutin pa pala yan. Okay. Now, makikita po natin mga kapatid, may dalawang hindi kayang bayaran na blessings na nag-aabang po sa mga Kristiyano nagsasakripisyo, mga Kristiyano na nanatili sa Panginoon, anumang sitwasyon na ating pong ginagawa. Sometimes kasi, akala lang natin na mga blessing ay pera, kayamanan, magandang trabaho, magandang negosyo, o mga blessing na natatanggap mo, nahahawakan mo, pero merong ibinibigay ang Diyos na blessings na minsan hindi nakikita, pero priceless blessing. Na kapag yun ang ibinigay ng Diyos, sapat na maging sabihin mong pagpapala. Amen po. And okay, makikita mo natin, number 1 is peace await those who forsake everything for Christ. Alam niyo po ba? Yung kapayapaan, sa Panginoon na natin matatagpuan. Yung kapayapaan na sinasabi po dito mga kapatid, ng book of John 14:27, alam niyo po, yung kapayapaan kapag ibinigay ng Diyos sa mga Kristiyano, sapat na para sabihin natin pagpapala para sa mga bagay-bagay. Bakit po? Sabi nga po dito sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ibig sabihin mga kapatid, ang kapayapaan na ibinigay ng Diyos galing mismo sa Panginoon ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. At kung hindi kaya ibigay ng mundo ito, ipinapaalala ng Diyos na kapag binigyan ka ng kapayapaan, let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Huwag mong hayaan na natatakot ka, huwag mong hayaan na ikaw ay matutrouble, ikaw ay matatakot sapagat ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo. Kristiyano ka. Amen. Walang kapatang matakot ang Kristiyano. Why? Binigyan ka ng kapayapaan. Alam niyo po ba? Maraming
takot, pero isa lang ang gustong maging takot ng Kristiyano, yung takot sa paggawa ng kasalanan. Amen? Pero wala na tayong effect sa atin, yung mga bagay-bagay. Why po? Tingnan niyo po ito Ang unbeliever kasi, ganito yan, napapayapa sila kapag may blessing na nakikita. Di ba? Walang makain. Nakakita ng bigas, nakakita ng ulam, payapa hindi. Payapa, bakit may pagkain Nagugutom ka. May biyaya na, meron kang blessing na nakikita sa bahay mo, napapayapa ka. Wala kang pera, may nagbigay sa'yo, napapayapa ka. Yun ang unbeliever. Ang pamantayan ng unbeliever, mga kapatid, pag may nakikita, napapayapa. Pero ang Kristiyano ganito, ang kapayapaan po, minsan kasi ng mga unbeliever, naka-establish sa nakikitang bagay. Pero ang Kristiyano ganito, kahit walang nakikitang pagpapalang dumarating, kahit ang daming sandamukan ng problemang dumarating, walang sagot, walang answered prayer, walang nagbigay, walang nagsusustento, walang nagpo-provide, pero napapayapa. Bakit? Kasi iniisip, Kristiyano ako, may Kristo ako sa buhay, hindi ako bababayaan ng Diyos. Alam niyo po yung pakiramdam na gano'n? Nakakaramdam din mga believer na. Kaya nga sabi believer Why? Believer, those people na naniniwala sa kakayanan ng Panginoon. Right. Pero pag believer ka, nakabase ka lang sa nakikita mo. Amen. Yung kapayapaan po na iyan, isang malaking privilege, mga kapatid, na itinatanim ng Diyos sa bawat Kristiyano upang tayo po ay hindi mamamba, hindi matakot. Amen. Amen. Brad, bakit parang hindi ka lang mamamba pag may problema ka? May Kristo sa buhay. Brad, bakit hindi ka natatakot dahil mo ng problema? May Kristo sa buhay. Ba't parang hindi makita sa itsura mong malungkot ka? May Kristo sa buhay. Amen. Amen. Kung nalulungkot ka, natatakot ka nga, mabaka, anong klaseng Kristo meron ka? Right. Ang Kristo namin nagpo-provide. Right. Ang Kristo ko nagpapagaling. Ang Kristo ko nagbibigay sa akin, nagsusustento sa akin upang mag-survive sa mga bagay-bagay. Kaya ako napapayapa. Bakit? Kristiyano ako. Amen. Right. Yung blessing na kapayapaan, mga kapatid, ay minsan hindi natin napapansin. Gusto natin, Lord, gusto mo yung pera, ayaw ko ng payapa. Pag binigyan ka ng pera, tagal na kapayapaan, ayaw ko lang pumapayapa ka pa. Amen. Amen. Ang pera, ang mga ari-arian, ang kayamanan, kayang ibigay ng mundo. Pero ang kapayapaan, Diyos lang ang bibigay sa iyo. Amen. Right. Amen. Now, ano bang mga bagay ang matutunan po natin kapag binigyan po tayo, mga kapatid, na sinasabing kapayapaan? Tingnan niyo po Number one, peace from choosing the right decision. Yung kapayapaan na binigay sa iyo ng Diyos, kapag pinili mo ang tamang desisyon, binibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Kapag pinili mo ang magandang desisyon, ang daming mga taong magagalit sa iyo, ang daming mga taong i-persecute ka, kagaya yung sinasabi ng Sunday, mga kapatid, na kapag pinili mo ang right decision, maraming magagalit sa iyo, pero dahil Kristiyano ka, na mapayapa ka, ano lang yung sinasabi? Si Jesus nga, pine-persecute ako kaya. Amen? Napapayapa ka, bakit Kristiyano ka Sabi ko dito, mga kapatid, in John 15:19, masasabi ko dito na, if you were the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of this world, therefore, the world hate you. Kapag sa tuwing pinipili mo ang tamang desisyon, kapag pinipili mo gumawa ng matuwid sa harapan ng Diyos, there are many people na magagalit sa iyo, even yung mundo galit sa iyo, pero napapayapa ka. Why? Kristiyano ka kasi. Pero pag di ka Kristiyano, gumaganti ka. Tama mo ba? Pag di ka Kristiyano, chinachat mo ng masama yan. Kaya sabi ko, lugi naman, pag Kristiyano ka, di man lang tayo pwede gumanti. Bakit? Kristiyano ka kasi. Amen! Hayaan mo si God ang magtanggol para sa iyo, hindi si tanggol. Amen? Kapag pinili mo natin sumunod kay Kristo, may mga galit, may mga away, pero ang importante, napapayapa ka. Why? Kristiyano tayo. So number 2, mga kapatid, peace. Ano ba yung biyaya ng peace na ibinigay sa atin? Peace from worries about the future. Ang tawag ito na paano ka makapag-aral, wala na tayong mga trabaho, paano ka makapag-survive, wala na akong ganito, paano pag tumatay ako, paano naiiwan yung pamilya ko, ang dami natin paano, lalo kapag tumatanda na tayo. Ang dami natin paano, lalo na kapag pawala na yung trabaho natin. Paano, minsan ang dami natin paano, lalo na kapag yung inaasahan mo, humihina. Yung inaasahan mo, nawawala ang lakas. Amen? So
So the point is, mga kapatid, nagka-trouble yung heart mo, nagka-trouble yung puso mo sa kakaisip sa mga bagay-bagay sa mundo ito, kung paano ka, kung ano ang gagawin mo, why? Kasi minsan, kung nakainta ka sa mga problema, malulungkot ka talaga. Pero dahil nakainta ka sa solusyon sa Panginoong Hesus, anong problema? Lagi mong iniisip, God will give a solution sa mga problema ko. Amen. Amen. Kaya nga, ang kapayapaan, mga kapatid, na itinanim sa iyo. Napapayapa ka kahit wala kang pera. Napapayapa ka kahit wala kang panggastos. Napapayapa ka kahit hindi ka nakapag-study pero may exam bukas. Napapayapa ka pa rin. Why? Kasi iniisip mo, God will provide, God will sustain. Sabi nga po dito, mga kapatid, in Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Nakaranas po ba kayo na daming problema dumating, ang daming mga pagsubok na dumating, pero napapalapag ka sa mong maghapon. Bakit? Nakapanalangin ka ng umaga. Hello? Halimbawa, nagkaroon ng mga barilan, pero napapanatag ka kasi nag-pray mo na ako kanina. Di ba? Halimbawa, meron kang interview, dahil kinakabahan ka na narinig mo mga strict yung mag-interview, matataas na rango, pero napapaya ka dahil nag-pray naman ako kanina. Hello? Alam yung mga ganun bagay? Isang ibinibigay po yung blessing ng Diyos, yung mapapayapa ka. Kaya walang kapalit na pera ang ibinibigay ng Diyos na kapayapaan. Kung wala ka kay Kristo, walang payapa ang matatagpuan. Kung wala ka sa Panginoong Hesus, hindi ka mapapayapa kailangan. Tingnan niyo po yung mga disipulo. Iniwan nila pagiging fisherman. Iniwan nila pagiging doktor. Iniwan nila pagiging tax collector. Iniwan nila ang anong sitwasyon na meron sila noon, yung mga bagay na meron sila noon, yung ibang pamilyado, yung ibang may trabaho, yung ibang professional, pero iniwan nila para sa Panginoong Hesus. Amen. Pero naman ba sila? No. Kaya nagtanong sila, ano bang napapala? Ang sabi ng Panginoon, lahat ng iyong ginagawang sakripisyo para sa akin ay hindi ko babaliwalay. So mga kapatid, mapapayapa ka. Amen? Mapapayapa ka. Kaya yung naniniwala sa atin, rest in peace, nagiging rest in peace lang ang isang tao kung Kristiyano. Amen? Kung Kristiyano. Sapagkat kay Kristo po tayo. Ano yung pangatong bagay po na ibinibigay pa po kapag may blessing ng kapayapaan? Peace while facing spiritual battle. Yung kapayapaan ay binibigay ng Diyos, isang blessing, lalo na sa pagharap natin sa mga spiritual na labanan. Tingnan niyo po ito. Think about it. Tao ka, ang kalaban mo, spiritual o hindi nakikita. Hello? Yung kakayanan mo, limited, pero ang kalaban natin, unlimited yung kakayanan. Yung tayo mag-isa, yung kalaban natin, madami. Kung tayo ay tupa, ang kalaban mo, leon. Paano mananalo po tayo? Pero dahil napapayapa ka, why? Kristiyano ka, ang kasama mong nakikipaglaban ay ang Panginoon. Yung payapang ibinibigay sa iyo, anumang sitwasyon sa pakikipaglaban, spiritual battles, hindi ka natatakot. May kasama ka. Amen? At ang nakakaramdam ng puno, those people na tumanggap sa Panginoong Hesus, yung sumusunod sa Panginoong Hesus. Kaya hindi po tayo matatakot. Alam niyo po ba, sabi nga ng Sunday, ang kalaban ng Kristiyano, tatlo. Minsan, hinaharap natin trials, persecution, temptation. Sa tatlong bagay na ito, pwede ka mapabagsak kung hindi ka faithful sa Panginoon. Pwede kang mawala sa Diyos kung hindi ka nakikipaglaban with God. Amen. Kung wala kang paghahanda, wala kang preparation, wala kang exercise, paano ka? Kaya ang payapang ibinibigay ko sa atin, kapayapaan sa pagharap sa mga spiritual battle, ay ang Diyos ang nagpo-provide. Kaya mapapayapa ka na kapag nakikristo. Amen. Kaya ito mga disipulo na ito, although, nagagawa nila yung ginagawa ng Panginoong Hesus, pero tandaan niyo po mga kapatid, without Christ, wala rin po silang magagawa. Nagagawa nila magmilagro, pero dahil sa Panginoong Hesus. Pag wala si Kristo, wala sila sa Panginoong Hesus, hindi nila magagawa ang mga supernatural na mga bagay. Ganun din po tayo mga kapatid. Amen? Kaya yung kapayapaan hindi mo napapansin. Minsan, bago ibigay ng Diyos ang blessing, napapayapa ka. Sabi ko nga kanina, kung ang unbeliever, napapayapa lang pag nakikita ang blessing, ang unbeliever at ang mga sumusunod sa Panginoong Hesus, wala pang blessing, napapayapa na. Right. Kasi, alam mo, may Kristo ka. Amen. Right. Amen? Alam mo, may Kristo ka. So, walang rason
yung kapayapaang ibinigay sa iyo. Sa mga Kristiyano lamang po yun. Kristiyano po ba tayo? Amen. Kaya walang rason para matakot. Walang rason para mangamba. Kundi napapayapa po tayo. Romans 8:31, what shall we then say to these things? Sabi ko dito, if God be for us, who can be against us? Lagi po natin katandaan, ang pagpapala mula sa kapayapaan ay malaking ambag ito, lalo na sa mga bagay-bagay na ating hinaharap sa mundo ito. Amen? At ang nakakaranas po dyan, Kristiyano lamang. Kaya kung magsasakripisyo ka, marami kang iniwan para sa Panginoon. Marami kang pinagpalit para sa Panginoon. Even ngayong oras na ito, marami kang pwedeng gawin bago ang prayer meeting. Marami kang pwedeng kasi masunod tayo sa prayer meeting. Pero bakit inuha mo ang Panginoon? Tandaan mo mga kapatid, hindi mo ito ginagawa dahil sa church, hindi mo ito ginagawa dahil sa mga leaders, hindi mo ito ginagawa dahil sa pastor, ginagawa mo ito sapagkat may relasyon ka sa Panginoon. At gusto mo, huwag mawala si Kristo sa buhay mo. Ang pangit na magtindan, Kristiyano ka, tapos wala ka sa Panginoong Jesus. Amen? And number 2, ano ba yung unseen blessings? Kung may blessings na ibigay sa mundo, that is peace na nag-aabang po sa atin pag Kristiyano ka, paano naman mga kapatid kapag wala na kayo sa mundo? Anong blessing ang hindi nakikita pero matatanggap mo kapag Kristiyano ka? Kung kanina pinag-usapan natin, iyon yung blessing sa mundo. Pero pag-uusapan natin, kapag nawala ka sa mundo, there are another blessings na nag-aabang po sa atin. What's that mga kapatid? Number 2, rewards await those who stand firm for Christ. Rewards po, isang blessings na ibinibigay sa mga may ginawa sa Panginoong Isus. Tignan niyo po, anong nauna? Sakripisyo o medalya? Siyempre sakripisyo. Anong nauna? Yung magpagod muna bago ang corona, bago yung mga award, magpagod ka muna. It means, sa paglilingkod, may pagpapagod, may ginagawa, may pagsasakripisyo, may paninindigan muna. Pag dumating tayo sa tinatawag po na end ng ating buhay, there is a rewards na nag-aantay po sa atin. Hello? Papayagan mo ba na ang buhay mo sa mundo ito, natanggap mo na yung reward mo? Okay lang ba sa'yo na yung blessing na natanggap mo, okay na yun? O inaantay mo rin yung reward mo sa langit? Masarap din po may reward sa langit. Amen? And that is the rewards await those who stand firm for Christ. According sa 1 Corinthians chapter 15, verse 8, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Ito yung paalala ng Apostle Paul. Be steadfast and movable. And movable means hindi ka matitinan, hindi ka nawawala sa alignment. Always abounding in the work of the Lord. That is our ministry, that is our will na ginagawa sa Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kung ano man ang ministry mo sa church, hindi po yan masasayang. Sapagkat ginagawa mo yan sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang kapalit ng mga bagay na yan. Amen? At may nakabang. At makikita mo mga kapatid na kapag nakikita mo pala na may gantimpalang ibinibigay, ay magsimag ka. Abay magpursige ka. Amen? Kasi maraming mga tao, alam niyo po ba na minsan ang mga tao, yung reward nila, gusto nila makamtan habang buhay pa sila. Ganun ang mindset ng mga believer. Yung reward kasi na sinasabi po sa atin, meron tayong mga tinatawag na crowns. At that is crowns, mga kapatid, is unseen blessings po yan. Hindi mo pa nakikita, pero matatanggap mo. Ayan. Naniniwala po ba kayo doon? Pero sa tao, ginagawa po nila. Sapagkat ang crown po, it symbolizes authority, position, power, o kayamanan. Ang tao ganito, habang buhay pa, gusto matanggap yung authority. Habang buhay pa, gusto matanggap position. Gustong makita yung power. Gustong matanggap ang kayamanan. Amen? Kaya minsan, hindi na sila to look after sa pangalawang buhay po natin sa langit. Hindi na nila inaasahan yun. Why? Gusto nila maranasan habang buhay pa sila. Pero mga Kristiyano, mga kapatid, gumawa ka lang ng gumawa. Kahit dito, hindi maganda authority mo. Kahit dito, hindi maganda position mo. Kahit dito, wala kang power. Kahit dito, wala kang kayamanan. At lagi sinasabi ng mga pastor, okay lang maghirap, pero sa langit, mansion ang bahay mo. Totoo po yun. Why? Ang Kristiyano lang ang makakaranas sa mga crowns na ibibigay sa iyo sa langit. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi hindi ka naniniwala, huwag natin sa ministry.
Kung hindi ka naniniwala, huwag na tayo maglingkod. Hello? Amen. Hindi tayo kaya pagpapalain ng isang leader. Hindi tayo kaya pagpalain o payamanin ng isang pastor. Hindi tayo para pagpalain ng kung sino man. Kundi ang nagpapala ko sa atin, ang Diyos lamang. Kaya naglilingkod ka, hindi sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos. So, kung sinasabi ng Diyos, that you know that your labor is not in vain, so ano-anong mga bagay o crowns na matatanggap mo kapag ito ang ginawa mo? So, tingnan po natin mga kapatid. Number one is crown of righteousness. Nare-receive ito ng mga Kristiyano lamang. Na sila yung mga Kristiyano na nanatiling tapat hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Kasi ganito po yan. Akala mo lang kasi lagi kang active. Dumadating sa middle stage ng Christian life mo. Manghihina ka, tinatawad ka, maboboring ka sa salita ng Diyos, mawawala ka sa alignment. Na dumadating na mawawala ka sa God's will ng Panginoon. So, hindi ka naging tapat pag gano'n. Pero ang mga tao, even dumadating ang mga shipwreck ng buhay, ang mga struggle ng buhay, pero they are still faithful sa Panginoon. Ito yung marireceive nila. It's a crown of righteousness. According po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, kagaya ni Apostle Paul, I have fought a good fight. Sabi ni Apostle Paul, I have finished my course, I have kept the faith. Ito yung pangako ng Panginoon sa mga people. Ibig sa Apostle Paul, nakakareceive po nito. Mga kapatid, kaya mo ba makipaglaban sa mabuting pakikipaglaban? Yung sa pagharap ng pagsubok, hindi para tapuan, kundi magpatuloy ka. Kaya ba natin i-finish yung mga course? Kaya ba natin i-keep yung faith na meron tayo? Kaya ni Apostle Paul, kagaya ng ating Panginoong Isus, amen? Ano mang sitwasyon, we need to fight a good fight. We need to still faithful sa Panginoon. Maglingkod ka ng faithful sa Panginoon. Amen. Amen? At may nag-aabang reward sa iyo. That is a crown of righteousness. Number 2, a crown of life. Isa sa mga inaasahan ko nito, binangako po mga kapatid ng Panginoon. According to James chapter 1 verse 2, blessed is the man that endureth temptation. Yung mga nakikipaglaban sa temptation, yung hindi tinatakbuhan ng tukso pero pinaglalabanan, hindi lamang tinatalikuran, kundi pinalabanan, pinapatay sa harapan mo yung mga bagay na ito. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love him. Hindi makaka-receive nito yung mga kumakagat sa temptation. Pero ang nakaka-receive nito yung nakikipaglaban. Amen? Huwag mo sabihin na, tinitempt ako kaya makaka-receive ako. Sabi ng Bible kung sino na yung tinatry Pero ang makaka-receive, yung nagtagumpay. Hindi yung bumabagsak. Amen? Kaya we need to fight mga kapatid. We need to remain faithful sa Panginoon even may mga tusok, even may mga temptation. So, kailangan natin harapin ang anumang pagsubok. Kailangan natin harapin ang anumang mga mabibigat na bagay bilang sa Kristyano sapagkat may corona, may rewards na nag-aabang sa iyo at sa akin. Hindi masasayang yung ating ginagawa sa Diyos. Hindi masasayang yung pagod mo para sa Panginoon. And number 3, crown of glory. This is one of the rewards na ibinibigay ng Panginoon sa mga Kristiyano na nanatiling naglingkod sa Panginoon sa anumang bagay o sa mga gawain na inilaan po sa atin. Kailangan natin meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Hindi lamang tayo ay nagpaparami ng attendance sa isang congregation, kundi tayo rin po mga kapatid ay tumutuwa upang dumami yung attendance. That is a soul winners, that is a preachers, that is the teacher of the Word of God. Kailangan mo maging part sa mga gawain mo na yan, na nagbabahagi ka, nagpapakain ka sa salita ng Diyos sa marami, nagtuturo ka, nagdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon. One of the things na matatanggap po natin is crown of glory. And in 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Kagaya ni Pedro. Kay Pedro inutos po na, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord. Now, feed my sheep, feed my flock, feed the lamb. Kailangan natin mga kapatid na yung salita ng Diyos na ituturo natin sa iba. Kaya yung mga pastor, makakareceive sila nito. Kaya yung mga preacher, makakareceive sila nito. You want to be, kailangan mo muna maging preacher, kailangan mo maging teacher ng salita ng Diyos, kailangan nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Amen? Huwag lang tayo manatiling tagapakinig.
Right. kundi tagapagtupad at tagaturo rin po tayo ng salita ng Diyos. Right. Good. Isang bagay po yun. Why? Paano ka mag-multiply kung hindi mo itinuturo? Paano ka madodoble kung hindi mo itinuturo yung alam mo? Right. Paano dadami yung kagaya mo kung hindi mo ibinabahagi sa iba yun ang natutunan mo? Right. So we need to be a teacher ng salita ng Diyos. And Alam niyo po ba, kapag hindi ka maging teacher ng salita ng Diyos, sa anumang gagawin mo, teacher ka pa rin. Kaya lang, dalawa lang yun. Teacher ka ng salita ng Diyos na nagtuturo ng mabuti, o kapag hindi mo ginawa, teacher ka pa rin. Kaya lang, nagtuturo ng hindi maganda. Kasi kapag hindi ka nagtuturo ng salita ng Diyos, anong itinuturo mo sa iba? Kung hindi ka nagchichismis ng salita ng Diyos, anong chichismis mo sa iba? Kung nakikipagkwentuhan ka, kung hindi salita ng Diyos, anong kinikwento mo? Amen? Silent na pwede mo silang mawin para sa Panginoon, lalo mo silang nawawala o napapaligaw sa Panginoon. Kailangan maging kagamit-gamit po tayo. Dahil naniniwala ko, ang Kristiyano hindi nagpapagamit sa Diyos, gagamitin ka pa rin ang demonyo. Subukan mo ang isang lagayan. Walang kahit anumang ilalagay. May papasok at may ilalagay dyan. Subukan mo yung puso mo, huwag mong ilagay ang Panginoon. Merong papasok po yan. right. Kaya kailangan magpagamit ka sa isang gagamit sa buhay mo. You cannot serve two master. Amen? Kailangan mag-serve ka faithfully sa Panginoon ng buong puso. Kasi kapag may kalahati dyan, pwede gamitin mo kalahati. Maging faithful pa tayo sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Pag sinasabi kong ibigay mo ang puso mo sa Panginoon, buong buhay mo din. Sabagat pag tinanggal mo ang puso, wala kang buhay. Pag tinanggal mo ang buhay, bakit buhay ng tao, may puso kasi yan. So pag binigay mo sa Panginoon ang lahat, bigay mo full o 100%. Amen? So, that is a crown, mga kapatid, crown of glory. One of the crown is crown of righteousness, crown of life, crown of glory. The last crown, mga kapatid, that you will receive kapag nag-remain faithful ka sa Panginoon is a crown of rejoicing. Ito po yung mga crown, mga kapatid, na marireceive ng mga soul winners ng Panginoon. Crown of rejoicing. Nasabi ko dito, for what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming. Ito yung mga magdadala po ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kapag ikaw ay soul winner, you will receive the crown of rejoicing. Pangarapin mo. Hindi ko sinasabi na ang mga crown po na ito ay isa lang okay na. Kundi hanggat may magagawa ka sa Panginoon, gawin mo sapagkat hindi nasasayang yung ginagawa mo. Brother Jerry, hindi ako sanay mag-soul winning. Pero mabibigit kaya ko. Kung ano ang kaya ko. Brother Jerry, hindi ako pwede maging pastor, babae ako. Kung ano yung kaya mo, gawin mo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi maging pastor ka. Kundi sinasabi ko, pwede kang maging teacher ng salita ng Diyos. Amen? So we need to work para sa Panginoon. We need to suffer all things para sa Panginoon. I-sacrifice mo ang mga bagay na pwede mong ibigay sa Panginoon. Ang sinasabi ng mensahe nito, mga kapatid, ano man ang pwede mong gawin para sa Panginoon, gawin mo sapagkat hindi nasasayang ang ating ginagawa. Right. Our labor is not in vain in the sight of our Lord. Right. Amen? Amen. Number one, pag Kristiyano ka, may kapayapaan. That is unseen blessings na hindi mo napapansin. Pangalawa, pag Kristiyano ka, may reward. Yung blessing ng kapayapaan at yung blessing ng gantimpala, marireceive mo yan kapag Kristiyano ka. Even sa mundo ito, hanggang sa darating ng panibagong buhay po natin, mga kapatid. And our conclusion, and everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Huwag kang makontento sa blessing na everlasting life na. Huwag kang makontento na ligtas ka naman, okay na yun. Mas masarap yung ligtas ka na may marireceive ka pang kapayapaan at yung ligtas ka na may marireceive kang reward mula sa Panginoon. At yun ang nais po ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kung ikaw yung taong nagsakripisyo ng mga bagay-bagay para sa Panginoon,
iniwan mo ang lahat para sa Panginoon. Sinakripisyo mo ang lahat na importante sa iyo para sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi bulag ang Diyos para hindi makita ang pagsakripisyo mo. Hindi rin po siya pingin para hindi marinig yung daing mo. Sapagkat kung anak po tayo, may tatay na nakikinig po sa atin. Right. Kung naniniwala kang anak ka, maniwala ka rin na may makapangyarihan kang tatay. Kailangan mo nga lang tawagin. Amen? At alam ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Walang anak po, sabi ng Bible, walang anak na humingi sa kanyang mabuting tatay, na humingi ng anumang bagay, pero ang ibinigay hindi mabuti. Kung ikaw nga masamang tao, pag humingi ang tatay, humingi ka sa nanay, sa tatay mo, na humingi yung alam mo sa iyo, tayo pahingi naman tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Tayo pahingi ako ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Kung ikaw nga, masamang tao, sa mundo dito, kaya magbigay ng mabubuting bagay, how much more ang Panginoon sa atin? Amen. Ang galing ng Panginoon, pag nagbigay siya, hindi lang yung isang bagay na hihingin mo. Even yung mga previous bibigay niya. That's our God. Amen. Are the best and powerful God. He is God of all impossible things. Nasa Kanya, walang imposible. So you need to have faith in Him. You need to work para sa Panginoon. And you need to stand fear sa Panginoon. Sabagat ang nanatiling tapat sa Panginoon ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Tayo na natin. Let's pray. Dahil ang Diyos